Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ang mabuting balita, pinapaalala sa atin ng Panginoon na palagi tayong maging handa. Marami tayong pinaghahandaan sa buhay. Naghahanda tayo bawat umaga para may makain ang ating mga anak at apo. Naghahanda tayo sa ating pagpasok para makapagtrabaho tayo ng mabuti. Marami sa inyo naghahanda para sa kanilang kinabukasan, para sila'y makapag-retire. Pero anong pinakamagandang paghahanda? Di lang ang paghahanda para magkaroon tayo ng maganda at masayang buhay. Pero ang magandang paghahanda, ang mabuting paghahanda, ay ang pagsasaayos ng ating kaluluwa. Dahil, tanggapin man natin hindi, darating ang araw makakaharap natin ng Diyos. Kung tayo ay haharap sa Diyos ngayon, mapagmamalaki ba natin ang ating sarili? Alam natin meron tayong mga pagkukulang. Alam natin na tayo ay meron mga kasalanan. Yan, napakaganda araw-araw, tayo'y magdasal at magsimba. Ito'y isang magandang paraan ng paghahanda ng ating mga espiritu para maging malinis tayo sa harap ng Diyos. Para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba muna tayo at hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandaang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito.
ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipalawanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya papabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo man dapat maghanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talimhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanang nito upang magbigay sa iba ng mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin sa sarili ng aliping yon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at
kakain ito, iinom at maglalasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na paparusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam sa kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po sa tingin niyo ang pinaka nakakatakot at pinakamasamang pwedeng maisip ng tao? What do you think is the most dangerous thought that any person can think? Yung bang makaisip ka na patayin mo yung taong kinagagalitan mo? Yung bang naiisip mo na kulamin mo yung mga taong kinaiinisan mo? Yung bang makapag-isip ka ng malaswa o bastos? Yung bang kaisip ka, magpaplano ka, kung paano ka makapagnakaw o makapanloko ng iba? O yung bang mag-isip kung paano ka magpapakamatay dahil sa dami ng iyong problema? Opo, masama at nakakatakot ang mga bagay na yan. Pero, meron pang mas masama. Meron pa pong mas nakakatakot na ideya na pwede nating hayaan na tumakbo sa ating mga kaisipan. Ano po ito? Ito po, tandaan nyo. Ang pinakamasama, nakakatakot na ideya na pwede mong isipin, na pwede mong itanim sa iyong isip at puso, ay ang sabihin mo sa iyong sarili na walang makakaalam. Huwag niyo pong paniniwalaan yun. Na kahit na anong gawin mo, walang makakaalam. Remember that, my dear friends. The most dangerous thought is to think that no one will know. Kapag iniisip mo na walang makakaalam, walang makakatuklas, walang makakadiskubre ng iyong ginagawang masama, diyan ka lalong magkakasala. Kaya, bakit po ang daming na-aksidenteng nabubuntis? Kasi sabi ng boyfriend, sige na, wala namang makakaalam. Tayo lang naman dalawa. Bakit ang daming tumataba? Kasi pag pumunta doon sa rep, nakita yung chocolate, nakita yung cake, nakita yung ice cream, anong sasabihin? Wala namang makakaalam. Wala namang makakapansin sa akin. Ako'y tumataba. Kailangan ko ito. Deserve ko ito. Bakit ang daming nangangaliwa sa kanilang mga asawa? Kasi pinaniniwalaan nila. Wala namang makakaalam dun sa bawal nilang relasyon. Amen? Bakit ang daming nagnanakaw? Bakit ang daming mga kurap? Kasi iniisip nila, walang makakaalam. Wala namang makakahuli sa amin. Bakit merong tao ang lakas ng loob na pumatay? Kasi iniisip, wala namang makakaalam, walang makakahuli, walang makakakilala sa akin na ako ang pumatay. Lumalakas ang loob ng isang tao na gumawa ng masama ng hindi tama dahil yan ang kanyang paniniwala. Walang makakaalam. But we are warned by the Lord. Yes, at first, no one will know. But eventually, nothing is hidden that will not be revealed. And there will come a day that the Lord will catch you in the act. Tandaan po natin yan. Una, hindi natin maitatago anuman ang bagay na ating ilihim
Lahat daw na nasa kadiliman ay lalantad sa liwanag. Pero pangalawa, darating at darating ang araw, mahuhuli ka diyan sa masama na iyong ginagawa. Isa pong kasinungalingan yan ng demonyo. Kinukumbinsi ang tao, sinasabi sa tao, walang makakaalam. Be careful of the lie of the devil. Look at that word, spell lie. L-I-E. Ano po ang nasa gitna ng kasinungalingan? What is in the middle of the word lie? It is the letter I. Ibig sabihin, pag naniniwala ka, pag nagsisinungaling ka, nandun ka sa gitna ng pagsisinungaling, ng pagbabalat kayo ng hindi pagiging totoo. Hindi po totoo na walang makakaalam. Dahil kita ng Diyos ang lahat. May konsensya tayo. Alam natin yung masama na ating ginagawa. At tandaan niyo po, marami na ngayon nakatingin. Marami pong CCTV camera. Marami na pong mga cellphone ang nagre-record. Maraming mata. Maraming mga chismoso at chismosa. Maraming mga marites. Mahuhuli at mahuhuli ka. Kala mo, walang nagbabantay? Meron. Yes, you can lie to some people, but understand, you can never lie to yourself. You can never lie to God because God knows all. Because God sees all. Amen? Kaya nga po, sabi ni Jesus, always be prepared. Maghanda kayo palagi dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Diyos. Understand that we are rewarded not by what we do, but we are rewarded by who we are. Kung tayo man ay gagantimpalaan ng Diyos, hindi dahil meron tayong ginawang mabuti, ang gantimpala natin ay sa pagiging mabuti palagi. Ang gantimpala natin ay magmumula sa ating mabuting pagkatao. So take good care, not only by what you do. Take good care, not only with what you are doing, but take good care of your character. Hindi ko po alam, pansinin niyo ito. Bakit iba yung trato natin pag iba yung bumisita sa ating mga kabahayan? Bakit iba yung trato natin pag isang tao na may posisyon, may kapangyarihan, ang bumisita sa ating mga kabahayan o tahanan? Halimbawa, bumisita yung boss mo, bumisita ang isang pare, bumisita ang isang politiko. Bakit agad-agad pinapakain mo, inaasikaso mo ng mabuti? Wala naman silang ginawa. Di po ba? Bumisita lang naman sa'yo. Kasi yung pagtanggap mo sa kanila, hindi base doon sa kanilang ginawa sa iyo. Yung pagtanggap na mabuti mo sa kanila, nagdidepende doon sa kung sino sila. Doon sa kanilang stato. Doon sa kanilang posisyon. It is not about what they did. That is why you welcome them properly. Pero halimbawa, meron darating po sa bahay nyo, nagpapalimos. Oo, papakainin nyo sila. Oo, bibigyan nyo sila ng pera. Pero iba yung treatment, hindi kamuka doon sa treatment, doon sa pare, sa boss o sa politiko. Hindi po ba? Ano yung pagkakaiba? Wala namang ginawa yung pulubi. Hindi po ba? Pero bakit mas inasikaso mo yung taong may mataas na posisyon? Bakit hindi mo inaasikaso ng mabuti yung pulubi? Ito ay dahil pulubi siya. Tingnan niyo po yun, pakaisipin niyo. Wala pong paghuhusga sa mga pulubi. Wala pong paghuhusga sa mga mahihirap. Pero ito po ang punto. Ganyan kahalaga yung karakter at pagkatao mo. So strive, my dear friends, not only to do good things, but strive to be a good person always. Because a good person is always loved. A good person is always rewarded. And a good person is always blessed. Wala dapat oras tayong pinipili sa pagiging mabuting tao. Being a good person
is a 24-hour vocation. Lahat ng oras, lahat ng panahon ay mabuti para maging mabuting tao. Tandaan niyo po mga kapatid, huhusgahan tayo ng Diyos. Hindi lang sa ating mga ginagawa. Huhusgahan tayo ng Diyos sa kung ano ang ginagawa natin sa ating sarili. Yes, God will judge you for what you did. And even for things that you did not do. But ultimately, at the end of it all, God will judge you for who you have become. Napakaganda po ng kasabihan. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Ganda po nun, no? Ang pinakamagandang paghahanda para bukas ay yung ginagawa mo, pinakamabuti mo, ang makakaya mo ngayon. Kaya magandang itanong po yun eh. Am I doing my best today? Huwag kang maghihintay ng the best sa buhay mo. Kung gusto mo makatanggap ng the best, be the best. At gusto mong maging the best, gawin mo palagi ang kagustuhan ng Diyos. Tanong mo sa sarili mo ngayon, ginibigay ko ba ang lahat sa aking ginagawa? Ginagawa ko ba ang mga bagay-bagay na may pagmamahal? Inaalay ko ba sa Diyos ang lahat ng aking pagsasakripisyo, ang aking kapaguran? Tandaan niyo po, kung bigay todo ka sa iyong ginagawa, ang Diyos bigay todo din sa grasya na pag-aalay sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, magpasalamat po tayo. Naginising na naman tayo ng Panginoon. Kasi binibigyan niya tayo muli ng oras para magpakabuti. Kung ginising ka ng Panginoon ngayon, pasalamat ka kasi binibigyan ka niya ng panahon para maranasan mo ang mabuting buhay na ito. Pagkabuti ng Panginoon sa iyo, bakit susuklian mo siya ng masama? Ang dami ng grasya na binibigay ng Diyos sa iyo. Bakit napakasama mo sa iba? My dear friends, do good always because good things will always happen to you. Alisin po natin sa ating kaisipan yung paniniwala na wala naman nakakaalam. Hindi po totoo yan. The worst thought that you can think is, nobody will know. But the best thought, idea that you can believe is, I will do my best because God knows, I know, and people will know. Kung alam ng Diyos, kung alam mo, kung malalaman ng ibang tao, di po ba, yan ang magbibigay sa iyo ng lakas at motibasyon para gawin mo ang lahat na makakaya mo, para gawin mo ang pinakamamabuti ngayon. Dahil lahat ng paghihirap mo at sakripisyo mo, bandang huli, ay gagantimpalaan at pagpapalain. Amen. Mga kapatid, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalig tayo sa Diyos, ang ating Ama. Inilalahad niya sa atin ang ating mga pangangailangan at tinutulungan tayo sa ating pagkabalisa sa buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pangdaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaan maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ang aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayon, ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At subayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda magkaroon ng gabi at araw. Gayon din sa tag-init at tag-ulan. Ikaw ang umuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, sama-sama po tayong magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. The worst thought is to believe nobody will know. Masama yan na pag-iisip o ideya. Huwag mong paniwalaan. Hindi totoo yan na walang makakaalam. Dahil unang-una na dyan, alam ng Diyos. Pangalawa, alam mo. At wala tayong gagawin na hindi sisingaw. Lahat ng ating mga lihim ay mabubunyag. Kaya, pag-igian natin, pagbutihin natin, naway lahat ng ating gawin ay angkop sa kagustuhan ng Diyos. Lahat ng ating gagawin ay mabuti. Minsan kahibangan yung gusto mo maging mabuti ang ibang tao sa iyo, habang ikaw naman ay napakasama mo sa kanila. Kung gusto mong maging mabuti ang iba sa iyo, dapat maging mabuti din ang trato mo sa kanila. So, ang assignment po natin ngayon, kahit na walang nakakaalam, kahit na walang nakakakita, gumawa ka ng mabuti. Magpakabuti ka. Usayan mo ang iyong trabaho. Alay mo yan sa Diyos. Dahil wala namang mabuti na hindi binibigyan ng gantimpala ng Diyos. The good that you do in secret, God will reward. Believe that. The best thought is, I will do my best because God sees. God knows me. I will do my best because others will know. Gawin mo ang makakaya mo, gawin mo ang pinakamabuti, ang pinakamabuting grasya ay matatanggap mo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.